Good morning mga buddy. Saging napunta buddy. Intras, maan pa ang panahon. Yung sa bayugan buddy ang ulan kadlaw. Pagka pinarasa, wala na yung ulan. Makakabang sige no, makabinta taog jogging. So itong niyagi si Mana, ang ulan buntag taman hapon. Kung gabi ulan. Diyan ka raw naka-relax na. Sayang tabali, sabay ta sa pag-jogging. Takbo habang may lupa. Nakainis, walang pawis. Huwa! Let's go! Huwa! Time 9 minutes 14 seconds. 1 kilometer completed. Average pace 9:11 per kilometer. Halfway point 2.5 kilometers to go. Time 20 minutes 8 seconds. Average pace 8:02 per kilometer. Time 23 minutes 52 seconds. 2 kilometers to go. Average pace 7:56 per kilometer. Time 31 minutes 17 seconds. 1 kilometer to go. Average pace 7:48 per kilometer. Time 37 minutes 54 seconds. Average pace 7:34 per kilometer. Congratulations! You've reached your goal of 5 kilometers. Time 37 minutes 54 seconds. Average pace 7:34 per kilometer. Wow! 5 kilometers. Natulong ang Diyos. Sa tulong ng Diyos, 5 kilometers. Tabang sa Ginoo ba di? 5 kilometers. Wow! Shoutout dyan sa mga kabali natin, mga subscriber, bagong subscriber, mga datihan na subscriber. Mga viewers natin, galing sa Amerika, sa Saudi Arabia, sa Korea. Salamat pa rin sa patuloy ng pagsubaybay. Ito sa Pilipinas, yan sa Barubo, sa may umaga. Shout out to yung mga bali. Matag 5 kilometers ba di? Magkuanta, mapawis ta kani extra mino exercise.
Mao ni ang itsura sa Bayugan Rotunda karon ba di? Ay pagkagabi ani nindot kay mga sugaan ni ba di, mga Christmas lights ba. Ay ani nabalay. Walay nakuan diri. Ilang giandam para sa Pasko. Ano na diri itsura ba di? Anang pagkagabi ana ba di nindot kay tan-awon. Nga star dito ba di oh. Diri maka-star. Ano itsura karon sa Rotunda diri sa Bayugan. Huwa. What is your name? Edwin. Efren, Edwin Coleman. Coleman. From Germany. Yes. This is my friend buddy from Germany, si Efren Coleman. O si Sir sa Paul Sinsya. Paul Sinsya. Nanay mo pa sa to. Dalaga. Magpakwa ko nung buddy, magpa-picture. Anong gwapo niya? Takbo habang may lupa. Kakainis, walang pawis. Ha! Huwa. Buddy, nalatay ko buddy, nalang ko paibalo ba di kay na ilang comments sa atong comment section. Mata na siya. Ang tanong niya, mag-Tagalog lang ko balik para makasabot ko lang mga Tagalog. Kamay. Ang tanong niya ba di, haba ba daw ang buhay ng tao pag palaging exercise? Yun ang tanong niya. Sa Bisaya pa ba di, mutaas ba daw ang kinabuhi sa tao pag perminti o exercise? Sa karon nga panahon ba di sa social media, makita nato sa social media daghang kayo nag-content ana nga mag-exercise daw sila, mutaas ang kinabuhi sa tao mo. Naro extension kung pila daw ka oras ang imong kuan. Sa ilahan ning opinion ba diha, sa ilang opinion. Nga daw mutaas ang kinabuhi, pila daw ka exercise nimo, pila ka oras, mutaas pud mo putong oras nga dugang pug adlaw, mo extend daw imong adlaw. Mala pa silang mga content. Pero sa akong opinion, mga buddy, in my opinion, English ba diya? Sa akong paglantaw, ang exercise para lang sa ako, no? Ang exercise, mga papawis, makahatag siya og benepisyo sa lawas sa tao. Ay imo magong gilihok ba imong lawas. Baga kung imo bagong tan-awon ba di ang tao nga walay dili siya panington, lingkod, kaon, tulog. Ang iyang kinabuhi, mudak na ang lawas tao mo expand, mudako kay siyempre wala man niya malihok iyang lawas kay walay singot manggawas sa lawas. Kung ang tao walay exercise, kaon tulog siya, kung atong kuanon ba di, wala mo kaalam sa science. Pero sa akong pagsabot ba di, siguro, dali ra siya makapatulog sakit, kay wala siya lihok-lihok ba, kaon tulog, kaon lang siya, wala siya hago. Ang tao nga, mag-exercise, mukaon siya matulog, nasa exercise. Ang exercise, makahatag og benepisyo sa iyang lawas, makapagdugang ka ng energy ba. Tata, ang tao nga dako og lawas tambok, palihokan na siya, patrabahoan na siya, di ba kanang murag bagal, dali na siya kapuyon. Pero kaning tao nga sige exercise, sa tabak kalusino, flexible lang yung lawas, makalihok-lihok siya kay gaan man yung lawas. Mo na advantage. Mo na advantage sa tao nga wala exercise o exercise. Makalihok-lihok siya, sayang buhaton. Makapal siya. Kung sa medical expert, sa ako na nabasa ba sa mga online, ang jogging, exercise, may benepisyo sa katawan ng tao, may benepisyo sa katawan ng tao. Pero sa Bible, walang sinabi doon na mag-exercise ka, mahaba ang buhay mo. Walang nakalagay sa Biblia.
Ang nakalagay sa Biblia sa Psalms chapter 91 verse 16 kung hindi ako nagkamali, Psalms chapter 91 verse 16, sabi ng salita ng Diyos, sabi ng mahal na Panginoon, in long life I will satisfy him and I will show him my salvation. Sa taas nga kinabuhi, pagatagbawon ko siya. Kung klaro-klaro nga pag-istorya ba di, wala nakasulat sa Biblia nga sa pulong sa Diyos nga ang exercise makapataas o kinabuhi. Ang Diyos lang ang nag-promise nga makabaton kag taas ya kinabuhi. In long life I will satisfy him, tagbawon ka sa Diyos sa taas ya kinabuhi, and I will show him, o ipakita niya my salvation. I will show him my salvation. Tanawa ra gud ang kuan sa Ginoo, ang iyang paghatag og paghatag sa pulong nga para ang tao makabaton og taas ang kinabuhi. Sa iya na jud ta mosalig. Dili sa exercise, dili sa imong pagkaon, dili sa magaling ka unsay magaling nimo. Wala diha, naa sa Dios lang. Yeah, usbala to. Psalm chapter 91 verse 16. In long life I will satisfy him and I will show him my salvation. Taas nga kinabuhi ihatag sa Dios ato. Pagkahuman, bigyan ka ng mahal na Panginoon ng mataas na mahabang buhay, tapos yung kaligtasan, I will show him my salvation. Protektado ka sa mahal na Panginoon, sa asa ka pa yung proteksyonan ka. Biskay mo lawas. So, sa pagkaklaro, dili exercise ang makapagpataas sa kinabuhi sa tao. Ang Diyos lang ang nagbuot sa kinabuhi sa tao. Siya lang ang nagbuot. Kaya nga no, ako i-testify sa inyo ba di? Kauban ako sa unang sundalo. Opisyal ako ba di? Among batalyon, executive officer, XO na mo sa batalyon, major ang ranggo. Everyday to siya ba di? Everyday, dagan, jogging, pasingot, jogging. Bata pa kayo siya ba di? Pero ikuha man siya ba di? Naputlan man siya kinabuhi. So, isa to sa ako nakita ba di nga dili ay exercise pagkapataas kinabuhi sa tao. Pero wala pa ko masave ato, wala pa akong alam sa salita ng Diyos. Kaya yan, wala pa akong alam sa salita ng Diyos naman kasi tulong ng Diyos lang sa kanya pagluwalhati. Nung nabasa ko itong salita ng Diyos ng Psalm chapter 91 verse 16, ang Diyos lang pala ang may karapatan magbigay ng buhay ng tao o ano yung kalooban niya. Mahaba ba yung buhay mo o nandiyan ka lang nag-exercise ka ba o hindi, ang Diyos lang talaga nakaalam sa buhay ng tao. Hindi tayo makapag-judge na ayan palaging nag-exercise, mataas yung buhay yan. Hindi tayo sigurado dyan. Isa lang, ang Diyos lang ang may hawak sa buhay ng tao. Kung mag-exercise ka o hindi ka nag-exercise, pareho lang din tayo. Lilipas tayo sa mundo ito, mawala tayo dito. Kaya yun ang sa opinion ko lang at yun ang nabasa ko sa Bible. Kaya sabi sa Bible doon sa Romans chapter 6 verse 23, sabi ng Biblia, Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Anong punto? Sa Tagalog, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang kasalanan, pag ang tao ba di, kahit palagi ka mag-exercise, palagi ka anong ginagawa mo, busy ka, active ka sa mga physical fitness, pero sabi ng Bible, for the wages of sin is death. Yung kasalanan mo bali, hindi mo na pagsisihan yun, madaling mamatay ang tao. For the wages of sin is death. Sabi sa Bible. But the gift of God is eternal life. Datapwat ang bigay ng Diyos ay buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus. Nakang Kristo Jesus dahil, Jesus Christ ang kinabuhing walay katapusan. Kaya ang
pinaka-importante dahil sa tao, ang pinaka-importante sa buhay ng tao, tanggapin talaga ang ating mahal na Panginoong Hesus. Siya lang ang pag-asa natin. Siya lang talaga ang hope ng tao, bawat tao. Wala nang iba. Kaya papawis ka man o hindi ka magpapawis, ganun pa rin, lilipas pa rin yung buhay ng tao. Kaya magkapagtanong kayo bakit ako naggawa lang ganitong content, magpapawis. Content lang ito. Content lang ito na magpapawis. Pero yung katotohanan, yung salita ng Diyos na parating sa bawat tao. Sumampalataya kayo, nasa sa inyo yan. Kung hindi kayo sumampalataya, nasa sa inyo din yan. Pero yung salita ng Diyos, hindi talaga yan hindi talaga yan mawawala. Sabi ng Malpin, for heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Yung mundo at yung langit ay mapaparam, ngunit yung salita niya ay hindi mapaparam. Hindi talaga yan, matutupad talaga yung salita ng Diyos. Kaya nasanayan ko na rin kasi yung pag ganito, magpapawis. Siguro bigay ng Diyos sa akin ito na ito yung content ko ito yung wisdom lang binigay sa akin ng Diyos. Hindi ko rin alam. Nasanayan ko na rin kasi sa bilang sa pagsundalo ko sanay na ako yung mahirapan yung sarili, yung lakad kami mag-operasyon, infantry, lakad, operasyon, punta sa hanapin yung mga kalaban ng gobyerno, kaya nasanay ako yung katawan ko na bugbog sa hago ba, sanay na hago ba, parang sa hago. Kaya hanapin ang katawan ko yung gusto ko labas na pawis sa katawan ko. Kaya yun na rin yung buhay ko ganito na talaga. Siguro, ito na yung ng Diyos sa akin. Kaya yun yun ang katotohanan. Para hahaba ang buhay natin sa mundong ito, isa lang ang gagawin natin, tanggapin natin ang mahal na Panginoon Hesus, si Jesus Christ. Nasa sa iyo yan, maniwala ka o hindi, siya lang talaga ang pag-asa natin, wala nang iba. Kung gusto kang humaba yung buhay mo, sabi ng Biblia, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Acts 2:38 sa Bible. Kaya magsisi, maglingkod sa mahal na Panginoon na may katapatan. Yun ang gusto ng mahal Panginoon sa tao, gawin ng tao. Kaya doon sa Psalm chapter 91 verse 16, pag naglilingkod ka sa mahal na Panginoon ng may katapatan, buong puso mong bigay mo sa mahal na Panginoon, buong buhay mo bigay mo sa Kanya, maglilingkod ka na sa Kanya, iwan mo na yung mga masasamang gawa, mga sanlibutang gawa, iwanan mo na yon. Yung sa Psalm chapter 91 verse 16, doon na matutupad yon. With long life I will satisfy him, and I will show him my salvation. Doon na yung matutupad pag naglilingkod ka sa mahal na Panginoon. Kaya sabi sa Bible sa Hebrew chapter 9 verse 27, it is as it is appointed unto man once to die, and after this is the judgment. Kaya bawat tao, tayong lahat ako, ikaw, kayo, kayong mga nanonood, lahat tayo sa mundong ito, mawala talaga tayo dito. Sa ayaw mo gusto, darating talagang araw, kukunin ka talaga ng mahal na Panginoon. At depende na yan kung saan ka niya ilalagay. Kasi sa gawa natin, yung yung deeds natin sa mundong ito, gumagawa ka sa kalooban ng Diyos o hindi ka gumagawa sa kalooban ng Diyos, may patutunguhan tayo. Sa lahat ng sumampalataya, naglilingkod sa mahal na Panginoon na may katapatan, nagsusumikap sila, buong buhay nila, sinunod nila yung kalooban ng mahal na Panginoon, may langit sila na inahanda ang mahal na Panginoon. Pero yung mga hindi sumampalataya, hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon, nakinig sa salita ng Diyos pero ni-reject nila, hindi nila tinupad yung mga hindi na sinunod yung mga utos ng Diyos. Sabi sa Bible, may impyerno din para sa kanila. Kaya yun ang reality. Kaya yun ang katotohanan. Kaya importante sa tao, maglilingkod talaga sa mahal na Panginoon.
Kaya maraming salamat buddy sa panonood niyo sa ating mga video. At saka salang buddy ang lahat ng pupupuri, padadakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamalapit na Jesus. Kaya nandito lang muna tayo buddy sa video ito. Kaya sa yung nagtanong buddy sa comment section na haba ba daw yung buhay pag palaging mag-exercise, ang sagot ko buddy, hindi haba ang buhay mo sa exercise. Haba lang ang buhay mo pag nandyan si Kristo sa buhay mo. Yun talaga ang reality sa tao. Si Jesus Christ lang ang ating hope. The only hope. Wala nang iba. Siya lang talaga. Kaya tanggapin mo ang mahal na Panginoon. So may oras pa ba din? May panahon pa. May oras pa. Wag mong hintayin na darating yung oras na wala ka na bago ka pa magsisisi. Wala na. Pag wala na, yung patay na yung katawan mo dito sa yung katawan lupa mo, wala na yan. Yung kaluluwa mo, may judgment talaga, may inahanda ang mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya yun lang ba sa umagang ito. Huwa! Takbuha ba may lupa? Nakainis mo na pawis. Huwa! Shoutout pala kay kay Brother Ruben Victorino dyan sa may Amaga. Sa lahat ng mga kapatiran sa Amaga, dyan sa Cagayan de Oro City, kay Brother Mahinay. Shoutout sa iyo, Brad. Yun siya. Mag-exercise po daw siya, buddy. Kaya, nara na sa inyo, buddy. Exercise mag-daily, nara sa inyo. Sa ako, buddy, usbon ako, buddy. Malang pangitaon sa mulawas. Magluya ko ba pag dili ko pa dito? Malang pangitaon sa mulawas. Malang, kapag kalo sige, manikamot, di ko maka-jogging. 5 kilometers, push up. Ano, buddy, balik-balik, exercise. Kaya, pahingo naman tayo pag tiguang ba di naman tayo sa pagkabata. Taas na mga edad natin. Kaya yun lang ba di. Ang importante, nandyan ang mahal na Panginoon sa puso mo, paglingkuran mo siya ng may katapatan. Yun ang pinaka-gusto ng mahal na Panginoon. Para para buhay na walang hanggan. Tanggapin mo ang mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon Kristo. Huwa! Let's go! Takbo habang may lupa, nakakainis, walang pawis. Ha!